Hindi, yun. Yun, ligalis. Boom! Mali ba akong tinanong? Hindi ko mali. Yun. Pati yung ano, hindi lumalabas dito. O nagupit, natakpan lang yung ano. Sig TR lang pala, bitin ano, hindi Sigtas. Pero anyway, sila Boombel. Galing ah. Okay, sila Lakels pala to. Kaya nga no. Mitras nga no. Oo nga. Naiba lang yung ano, naiba lang talaga yung pangalan sa umpisa. Literal na Signature Gaming, tapos nadagdag lang yung mga taga Shapa? Hindi. Mitras lang. As in silang lahat talaga walang nagbago. Wala mang mitras. Oo nga. As in walang nagbago. Walang nabago. Talaga. Solid pa rin pala sila. Sponsor lang ang binago pala. So anyway mga kaibigan, ito na. At sa unang-una sa chatroom si Moveslet Yamate talaga. Ano? Pero anyway mga kaibigan, galawang ano to, Moveslet Yamate. Ayan. So ayan. Siguro marami nagtatanong dito. Bakit kaya game 3 ng ikakas ni Kuya Denki? Medyo nagkaroon lang ng issue. Una sa MRT. Pangalawa sa na-DQ yung Signature Trust, medyo tumagal sila sa pag-online, tapos nagkaroon pa ng issue sa Steam, yung nagkaroon ng tapos yung game 1 naman nilaro na kagabi. And the winner of that is Signature Trust. So ngayon mga kaibigan, game 3 po. The score is 1-1. Signature Trust, ang dating Myth Trust na nagbago ng ng sponsor, sila pa rin to, versus Arcanis, ang mga homeboys natin from Cebu. And gusto ko lang i-highlight sa inyo na ang nagalaro dito ay si paring Job Real, wala na daw kasi si paring Delbert. So far siya daw yung standing ngayon pero solid naman siya dito. Anyway, ipangalat nyo na nag-umpisa na po ang laban para dito sa The Prime Major Tournament, isa tong malaking tournament para sa Southeast Asia. Ang alam ko, may automatic na kasali na yung mga taga-Indonesian, yung lumaban sa Indonesian qualifier. Paglalaban nila dito is $1.5K. So malaki-laki na rin to mga kaibigan. Siyempre, huwag naman natin ikumpara lagi sa The International or sa Dota 2 Asia Championship. Pero, di ba, kailangan natin ng mas maraming tournaments para mas ma-showcase yung talent ng bawat koponan dito sa Southeast Asia. And anyway, ito ang laban na ito. Game 3 na. So, decider na po ito mga kaibigan kung sino man po ang mananalo laban sa Signature Trust versus Arcanis would be facing Mineski sa round number 3. 2 ata. Hindi ko rin alam. Pero basta, ang mananalo dito, mga kalaban nila Mineski na po. And very excited ako para dyan. Alas 3 yan, kung di ako nagkakamali. Kung walang delay siguro. So ayan, ipamalitan nyo na guys na meron tayong coverage dito ng Mineski TV at ako nga pala si Denki. Hindi ako nagpakilala kasi nga medyo medyo crunch time na And anyway, Signature Trust dito mga kaibigan, kinuha na kaagad ang Queen of Pain, while the answer of Arcanis is very interesting, Vengeful Spirit and Beastmaster. Tingnan natin kung anong galawan nila dito, kung support Beastmaster ba ito or something else. And anyway, 5 minutes delay ang Twitch. Kaya huwag kayong magtatampo masyado kung hindi ko pinapansin kaagad itong mga pinagpo-post nyo. Anyway, si Chen for Signature Gaming dito, very interesting talaga. Aaminin ko na medyo hindi na ako familiar sa meta this year. Post DAC. Medyo nawala ako sa circulation ng mga tournaments kasi syempre bakasyon may time. Pero I believe na wala masyadong nagbago sa ating meta kasi wala namang nangyaring matinding patch. So far, mga maliliit na changes lamang ang ginawa. Kaya, ganun. So anyway mga kaibigan, yan, naglalbasan yung mga nasa Twitch chat natin. Kamusta naman sa inyong lahat? Road to 5K na si paring Moveslet Yamate. Congratulations sa'yo. Ako nga, ang MMR ko, 9999 Tingnan nyo sa Facebook ko. Pero anyway mga kaibigan, gusto ko yung bands ito na Signature Trust, Axe at saka Drow Ranger. Ito sa mga mga parang pub stars natin. Pati Phantom Lancer tinanggal na. Kung hindi ako nagkakamali, si PL kaka-introduce lang niya sa Captain's Mode sa pinakahuling patch. Kaya ngayon mga kaibigan, tingnan natin. Sabi na Signature Gaming, naku po, bawal. Ayaw ni Lakels ng PL dito. Beastmaster naman para sa Arcanis. And actually, tingnan mo naman yung ginagawa kasi ng Arcanis, they are staying true to what they were
back when they were first introduced. Ang gusto kasi ng Arcanis for Protect 1 talaga eh. And kahit na dito sa meta natin ngayon medyo core intensive. I mean, uso na ngayon yung mga tri-cores. Ibig sabihin tatlong bida talaga, tatlong carry heroes na spread around. Offlane carry, tapos mid na carry-ish. Tapos syempre yung safe lane na carry. Ngayon, dito sa Arcanis, sabi nila, hindi, ibigay ang lahat ng pera kay Mighty Savior, malaki na siya, and there you go, Medusa nga ang kinuha nila dito. Ito ang gusto nila. Ayan, ano daw, Kuya Denki, laglag na ba execration? Tingnan nyo yung tawag dito. Pwede nyo makita actually yung brackets sa gosugamers.com, kaya na tinitignan ko nga siya. Kasi very interesting yung mga nangyaring matches. And despite me being a little bit late sa natin, pero ang kagandahan naman kasi is wala wala dito yung Oo nga, wala. Walang execration mga tropa pips. But anyway, interesting ang lineup ngayon ng execration kasi nakuha nila si Jules. So, say goodbye to Jed. Si paring Jed nasa ngayon, ang alam ko, Imba PH, kasama niya si Jesse Bash. Pero ito, mga kaibigan, next assassin for Signature Gaming, they want to shut down Medusa once and for all. Let's see if Mana Burn would be effective. So far, sa ginagawa ng Arcanis, medyo medyo aggressive ang kanilang kinukuhang mga heroes, except for Medusa, na syempre, babuhay Pilipinas ito. Yan. Denki, G-Shock mo, July. O talaga, salamat naman dyan. May dadagdag na ako sa aking natong kwentuhan with Kuya D. Na-curious ako sa mga natin, sa mga sa mga overlay ko. Ayun, hindi naman nagpa-function. Clinic ko naman. Ayun. So, pinalitan pala ni... Ayan, naka-G-Shock din ako. Ayan. Shoutout sa aking kuya. Pero ano ba ginagawa ko? Ba't ko ba yung pinapakita? Oy, so off-lane Beastmaster po ito. And Sand King would be the support for Arcanis. Venge Sand King. Let's see if this would be an aggressive Sand King or ito ba yung farming galore. We owe it to Boombox strategies. Si Boombox ata dito ang mag-Vengeful Spirit. Tapos si Jobriel ang magsa-Sand King dito. Pero hindi naman ako sigurado syempre. Binabase ko lang yun dun sa old school Arcanis na nakita ko. Yan, sa mga di pa nakakaalam, si Jobriel Ramos po talaga. Siya sa mga old school. Siya yung parang the originals ng Arcanis dito. Signature Gaming, getting a Spectre. So, Diffusal Carrier para sa Signature Gaming. So, not only Mana Burn, meron pa itong pangsunog buhay. Ayan. Desolate plus Mana Burn coming in from Diffusal Blade is actually pretty powerful. Especially against Medusa. Magmamanta pa tong kuya natin. Kaya mukhang magkakadurug-durugan na ito. Mga pinagkasabihin nila. Kuya Denk, sinong bet mo sa dalawang team? Sabi ni Vinge31. Siyempre, loyal ako sa Arcanis. Homeboys ko yan Since I saw them last year, para sa akin, solid ang Arcanis. Ito yung nice ko rin Ayan, sabi ni Shin Yakuza 04. Boss Neki, binabati ko ang mga tropa ko sa Kashiwashi, Chiba, Japan. At binabati ko yung mga kaibigan ko sa Putol. Ayun, sa Satsujin siya. So, shoutout sa mga kaibigan nito ni parang Shin Yakuza 04. Shoutout nga pala sa mga kaibigan ko nasa Japan ngayon. Hello yung mga nasa Shibuya. Hello. Yung mga nasa... basta, kalimutan yung mga lugar nyo. Anyway, punta tayo dito mga kaibigan sa draft. Balik tayo. Troll Warlord para sa Arcanis. This can be a Mid-Dusa. Mid-Dusa, tapos... hindi. Mid-Troll Warlord to. Tapos, para medyo maganda yung matchup niya versus Queen of Pain Hindi pwedeng Medusa to. Although, tingnan natin mga kaibigan, Shadow Shaman would be the last pick for Signature Gaming. Medyo questionable ang laning nila dito. Chenes, Shadow Shaman would be the support. Next, Assassin offlane. Queen of Pain, of course, would be the mid. And Spectre, ang carry nila dito, kinuha na nga nila Kelso. So, yun, mali pala ako mga kaibigan. Si Jobriel pala ang mag-venge. The Sand King would be played by Boombox. Number 4 slot dito kay SK. Troll Warlord, si Heinrich. Henrich na lang pala, sabi sa akin ng kapatid niya. Medusa naman, gamit ni Mighty Savior, so mid nga ito. Tapos, si paring Bok, ang Beastmaster offlane. Game na, riot na ito! Tagal. Yun. So, nagkatanong pala kung nasa na si Jules, nasa execration nga siya. Patay. Hindi makapili.
hindi makapili. Ayan, inunahan ko na kayo guys ha. Inano ko na yung overlay. 5 seconds remaining. Ang galing naging meme status na yung blank ni Jules. So, ayan game na ulit. Game na po mga kaibigan. Ayan, matagal na ako din nagkakast eh. So, nakakatuwa naman, nakakamiss din pala talaga. Tama nga yung sabi sa akin ni Trikus. Sabi sa akin yun ni Trike eh. Kasi sabi niya, hindi mo pa nami-miss kasi babad ka. Pero pag matagal kang hindi nag-cast, mamimiss mo talaga. So, shoutouts nga pala kay Boss Strike. Kamusta ka naman dyan? Ayan. Natutulog yun ngayon eh kasi nanood siya ng Pyroworks ata o Pyro Olympics kahapon. Pero anyway, puro tayo sa laro mga kaibigan. From Team Arcanis, we have ito nga si paring Boombox. Sankin, galakad na siya nauuna. Wala nga na siyang dala-dala dito kundi boots lamang. Si Heinrich naman, Henrich pala, Astrol Warlord. Magkakita kan mga kaibigan. Tingnan natin kung makikita ni Boombel at sa kanila kills. Itong si Boombox. Nakaprente siya dito. Si Pat. Nasa ng Istanini. There we go. Henrich following it up with the slow. Tumaga, binato na ng Spectral Dagger. Tingnan natin mga pati si Boombel mo hindi. Wow, kakagat kakain ni Jobriel yung puno dito. Siyempre, the moves yan. Pero tago sa puno gang. Itong si Boombel. Pinagsasabi ko no? Bok naman dito. Nagsasolo mga sabay. Wait! Sabi ni Boombel, teka lang daw, chill. Kuya Denki, kailan laban ng Mineski? Tanong sa akin ni James Gem 00. Mamaya, after ng laban na ito, kasi game 3 na eh. Whoever wins this match would be facing Mineski. Yun. Ayan. Okay, binabati ko si Yasuko na ang asawa kong mahilig sa camera 360. Aba, binabati ko rin siya. Okay. Henrich, naglakad lang dito mga kaibigan. And, very aggressive ward dito coming in from Arcanis. Alam nila na medyo mahilig mag-jungle itong si Chenny Lingus. Pero so far, I think walang kakulukulo yung signature gaming sa ginagawa nila dito. Kinuha ni Mighty Saber securing it. Pero may sagot naman doon ng ang signature gaming. Look at this observer ward blocking this area. Pero ang problema dito, madaling masipat eh. Especially kung magdo-double pull. Chain pull ang gagawin ng Ay, wow, na-miss kong mag-drawing. Hindi na kasi tayo watch boys mga tropa pips. Pero grabe, na-miss kong mag-drawing sa minimap. Ayan. Kung mag-chain pull sila, mapapansin niya mapapansin ng Arcanis. Pero it would be detrimental para sa laning ng Signature Gaming since they are going instead for a 2, solo, Nyx, safe lane, tapos aggressive dual lane dito si Spectre Mills. And anyway, gusto ko itong costume na to, kamukha niya si Samus sa Metroid Prime. So, shoutout sa mga nakakaalam ng Metroid dyan. Kabataan ko yun, nung naglalaro ako sa family computer. Yan si Hehe mga kaibigan, ang gagawin niya dito. Nakita ni Jobriel, sabi niya, oy, bawal yan kay Enrile. Pero ang problema, mas maangas ang Kobold. Itong si Foreman, grabe. Yun lang, hindi na siya Richman ngayon kasi Foreman na siya. Pero anyway, si Bok, sabi niya, kailangan ko ng backup. Sun King baba. Yan, bumaba na si Boombox. So far mga kaibigan, Boombox versus Boombel dito. And Lakel's actually having a free reign. Pero hindi siya masyadong makapaglasit dito. Si Bok, nangunguna lang siya lamang lang siya ng 2 last hits dito. Samantalang Henrich, kalaban niya si Hehe, solid na solid. Nakakalito kasi pag tinitignan ko yung last hits and denies, kasama doon yung nagja-jungle. So sasabihin ko sana, parang ang galing naman ang galing ni Shiro mag last hits kasi 1 minute pala naka-6 na kaagad. Pero yun, 8. Dahil nga nasa neutral siya dito. Sa mga wala outside of neutrals, lamang si Mighty Savior so far sa pag-last hits dito. Pero yun, nakita na niya. Nakita na ni Boombox. Sabi niya, anak ng, paano makakapag-stack? Yan. Mahalaga din pala to guys eh. Sobrang halaga nila to eh. Yang, tawag dito, itong camp na to para kay Sun King. Kasi, sa mga pinakamaaga mong pwedeng mapuksa kung sakasakaling meron kang early Sandstorm. Pero yun, sadly for him, hindi niya magagawa. Anyway, Bok, nag-rotate na sila dito. Sabi nila, ako na magso-solo flight dito. Kayang-kaya ko na ito, malaki na ako. Level 2 ng mga summons, pero naka-hazy, paring Boombel niya mahahabol. Siyempre ka naman dyan. Samantalang Distraction is working for Signature Gaming kasi Lakels biglang nakahabol mga kaibigan. 6, hindi. Sorry naman. Si Bok pa rin palang nananaig dito. Ba naman yan, laki, sinahype na kita eh. Bigla nga laging KJ. Pero 3 range creep. Mukhang happy birthday for Signature Gaming since hindi na anticipate yun ni paring Boombox. Di siya nakapag-double stack eh. Kung nakapag-double stack siya dito, eliminated eh. Denied itong creep wave. Pero since hindi siya nakapag-chain pull, sinasabi ko nga sa inyo, ayan, ang daming range creep and that would lead to an overpush
And of course, Lakels would love that opportunity. Tingnan mo naman, no, free hit. At ngayon, nahuli si Bok Mabian. Nalumbas dito pero napakalayo ng supports ng Arcanis. This can prove to be a disaster for Bok right now. Pero, oy, salamat sa baboy. Aba. Buti na lang may baboy. Tika na si, ano doon, si paring Bok at wala siya ditong, ano, regeneration. Pasahan nyo naman dyan, oh. Dali, pasa niya. Hindi, wag. Ayun, mga bin. Si Bok man nagmamicro, halatang halatas. Itong, yung baboy lang yung gumagalaw. Ayan, pero samantala sa taas, kamusta naman? Hehe versus, ano, Henrich. Actually, magandang matchup na to para kay, ano, para kay Hehe. Isang mana burn lang niya, sunog ang pangarap ni Troll Warlord. Wala siyang magawang dito, last. Pero anyway, Bok might as well kill, sabi ng Arcanis dito. Walang kalaban-laban sila, kills, last hit pa more. Hindi ko siya nakita at wala na akong instant replay kasi naman tumingin ako sa may taas. And anyway, Henrich, let's see. Ops, na-stunin ni mga kaibigan, binato pa ng palakol. And I think this, oy! Ang ganda naman ng pagkakagamit. Pero mukhang inevitable death na to. Na-cancel yung ano. Pero nice block Rino dito coming in from our Chen player. Meron siya dito ano, magandang pagkakagamit ng ano salve. Kumain ng puno, makakatakas mo dito. Uy, the moves. Pero nakaabang si Hehe. Yon, ni right click na lamang. Easy cut ka. Para sa Signature Gaming, at least di ko na na-miss yung ano, yung kill na yon. Pero ang ganda ng ginawang ano galawan ng Arcanis dito. I don't know why, pero Signature Gaming actually knowing na nandun yung dalawang supports ng Arcanis, pero nag-hangout pa rin sila kills eh. So itong Arcanis, syempre sabi nila, di patayin na natin. Ay nag-aaba-abante, nagbibida-bida ka eh. At tignan natin kung oh, yung ano, 4-man shield ba? Sulit na item yan para kay Nyx. Hindi nagbibigay ng mana pool. AJ lang ang ibinibigay, so mas malakas na last hits, yes. Pwede pa siyang tumangke, pero all in all, para sa kit ni Nyx, medyo hindi siya parang hindi siya bagay. Pero syempre pro tong mga gumagawa eh. So might as well di ba, accept the fact na baka naman epektibo talaga yun. Anyway, tumitipi yata sila kills. Hindi si Hehe. Mukhang switch na naman po. Hay nako mga kaibigan, lane sweep, parang Pokemon ang laban natin dito. Balik-balikan. And I think this time around kailangan ng kailangan ulit ibalik si Henrich na ibaba dito. Kasi so kaya niya tong matchup na to eh. Kaysa naman ang ilaban niya dito si paring Lakels, medyo rogue siya. Kung sakasakali mag-rotate pa yung supports, pero so far Boombell is just choosing to stack and kill these creep waves. Sabagay, mas maganda na nga ma-deny yan eh. Samantalang free range si Boombox ito mga kaibigan, level 5. Mapatay pa to, kawawa naman. Mighty Savior. Okay, so far hindi pa masyadong nakakalamang dito. We're waiting for Mypro's actual eventual ganking. Pero oy, naispatan ata ng ibon. Let's see. Oh, yun nga. Wala, nagkaalaman na mga kami. Pero Hehe did trying to catch someone. Walang nakita si Mypro. Medyo sulit yung pagkakagamit ng ibon doon. Obs, nagbato ng kalakol. Tinamaan sa matala. Merong disconnection. Hehe. Yun na. So yun, may sinasabi si Nomad PH. Pansin nyo mga Pinoy team, walang combo ang picks. Meron silang strat eh. Gusto nilang 4 protect 1 eh. Let's see if that would actually be effective. And anyway, samantalang may post na naganap, si Shiro pinatay ni Mighty Savior. Free hit para sa kanya. Anyway, Jobriel Ramos actually catching Mypro. Oy! Perfect stun opportunity! No blame for him! Ganda ng galawan dito ng Arcanis mga kaibigan. And I think hinahuli lang yun eh. Nahuli lang yung Signature Gaming doon. Kakagaling lang nila sa unpost. And may sagot sila Boombell. Isang higit lang. Shackles, where is it? Yun, naabot mga kaibigan. Pero might as well go back. Hindi nila pwedeng i-risk. Yung ganung klaseng senaryo. Boombell getting slowed. Buhay. Ang pangarap ni paring Henrich dito. Still struggling though. Pagdating sa paggalas, tingnan mo nasa bottom 5 siya. At ngayon, lamang na lamang sila kasi mga kabipagday sa last is 38. Simula nung siya umikot sa may taas. Pero again, like what I always say, kung sinong lamang sa kung sinong lamang sa... Vendetta! Medyo nag-miss yung stanini niya dito mga kaibigan. Nakasigaw si paring Bok. And what the counter gank from Arcanis. Medyo pangit. Yung ginawa na Signature Gaming doon. That miss stun na actually proved fatal. For the former Myth Trust. Grabe. So what's happening to to Signature Gaming?
At syempre naman, itong Arcanis tuwang-tuwa kasi ang mahalaga sa kanila, makapag free farm si paring Mighty Savior. At hindi lang free farm ang nangyari, nakakuha pa siya ng isang kill. So, kumbaga sa game plan nila, meron ng checkmark na malaki. Doon sa gusto nilang mangyari. Henrich, binato niya ng palakol ni Diva. Boombell, medyo natakot ng konti. Pero they're pinging. Sabi nila, gank opportunity. Let's see if they would, commit. Hindi. Lakel. Sabi niya, last hits lang tayo dito. Wala akong mana for haunt or anything. Mighty Savior. Umakyat. Oops, mali ako na napindot. Ayan. Ping lang sila ng ping dito. Still no dagger. Oh, he's close to blink dagger tong si paring Boombox. Pero wala nga lang siyang mana. Ito na. Ito. Pagkatapos ito, meron na siyang blink dagger. Ayan. Hila muna ng konti. Hindi ko na alam kung ba't niya ginawa yun. Kasi gusto niya itong makuha. Nagbago siya ng isip. Sabi niya, meron nga pala akong stock. Ginagawa niyan. Hehe. Oy! Ang ganda ng timing niya dito. Pero wala naman yun eh. Basic ang ngayon na sinigawan na. Sabi niya, wala kang wala kang karapas boy. Sigaw ng pugad laway ng katapat mo. And Jobriel Ramos would be taking that one in the bag. Level 3 Wave of Terror. Ito nang talaga yung new meta build eh. Ni Vengeful Spirit eh. Ever since na naging pure damage itong wave, sobrang sulit ng kunin. And this, not only a kill, but a possible push dito from Arcanis. At solid na solid. Ang pinapakita nila dito, if ever they would win, they would be facing against Mineski. So kumbaga sa fighting games, team kill. Kasi parehong Pinoy. Ang magtotos ito, anyway, ginamit na yung Haunt. Sige natin kung sino ang pontiran nila dito mo. Ipit si paring Bok! Nasa ng stun! Vendetta na lang daw! Would it be enough? Isang taga, and Hehe would be taking one for the team. Sabi niya, gusto ko ng kill, kailangan ko ng pera dito. Pero it took a Haunt for them to kill Bok. I think that's a sign na medyo nasa hulihan sila. And this is very different from what we usually see para sa sa Signature Gaming, the former Myth Trust. Sila pa rin naman nagbago lang ng sponsor. Medyo hindi ganito yung mga yung tropa nila kills eh. Medyo solid sila all throughout eh. In fact, sila nga yung bumibida lagi sa early game eh, pero this time around kita mo naman ang score, 6-2. And Rich, binato na naman niya si Boombell. Sabi niya, gusto ko talaga ng dugo. Paisa. Pero wala eh. Level 4 lang ang ito, level 5 lang ang mga supports ng level 5, level 6. Ganon kalayo ang agwat. Samantalang ang Arcanis mga nasa level 8 na yung nila average. Palabas pa ng ibon. Tingnan natin makaka-scout tong si paring Tulpo. Kitang-kita ang pambababoy. Munti ka na tamaan na shockwave. Kung tinamaan yan, medyo tulog ang kuya natin. Pero ito, sabi ni Henry H, kita ko kayo guys. Kita ko kayo. Ito na nga sasano siya si paring Boombox. Isang stanini lang to. Ayan, hi! Kamusta? Pero alam din ni My Pro eh. Sumigaw siya dun eh. But anyway, stun lock. Sumigaw pa! Easy cut ka. Para sa Arcanis, 7-2. Kamusta naman kung merong gagawin ditong counter opportunity? Mukhang nahuli si Henrich na istanini. Stomp, sinigawan. Blink in stun para kay Boombell. Hand of God would be used, but I think that won't be enough. Ops, kumounter gang si Hehe dito, pero siya lang ang bastion of civilization dito ng Signature Gaming at tuloy-tuloy ang pagmarsya ng Arcanis. Palakol ni Diva. Boombox, wala siyang mana dito pero babalak na lang ata siya. Hindi. Nag-aabang, ayun na ang stand. Sabi niya, may mana na ako! May mana na ako! Hahabol lang akong konti, ito na. Haunt? Naku po, perfect Haunt! Perfect Haunt mula kay Lakels, canceling that blink dagger and eventually killing Boombox. Counter gank. And they gave Lakels a triple kill. I think that's the last thing Arcanis wants to do. Aba, parang nanalo sa loto tong si paring Lakels ngayon. And look at this. He is going for a drums. Yes, eventual drums. As meron pang headdress si paring Shiro dito. So, a mix. Still, very strange kasi ako guys, proponent ako ng Arcane Boots first kaysa sa Rush Mech para kay Chen. Kasi ang laki ng mana cost ng ng mech, 225. Couple that with Hand of God, 200. So 400 mana pool kagad ang kailangan mo. Pero anyway, alam ba ni Bok? Hindi niya alam. Mana burn muna. Nasa ng Stanini. Bobbin Weave. Pero oy, Boombox mga kaibigan. Making them place here. Naku po, Boombell pa ang susunod dito. Triple kill. Hindi. Killing spree lang pala para kay Bok. Ninakaw ni paring Bok yung eventual triple kill para sa kay Boombox. Furthering the advantage of Arcanis right now. Latgo ang Signature Gaming. Blink Dagger is also up for paring Bok.
Kamusta naman yung mga items ng bawat hero natin dito? Mighty Savior, meron na siyang Ultimate Orb. This can be a Manta style or a Linken Spear para sa para kay Mighty Savior. Pero mamaya natin pag-usapan yan kasi mukhang mag-push na dito. Fortification will be used. Samantalang sa may baba, nahuli si Henrich dito. Shiro, walang magagawa. Pero itong mga alaga niya, pwedeng mapitas. Hindi, nakatakas pa. Siyempre, ang priority ng Arcanis, gusto nilang pumatay-patay dito eh. So ito mga kaibigan, mukhang it's a big mistake for Arcanis. Ay, mali, for Signature Gaming to actually give Sand King to paring Boombox. Medyo Sand King ng Pinas to eh. Pero alam mo naman sa mga fanboys diyan ng Signature Gaming, Lakels, you can never count him out, lalo pat meron na siyang drums. So this could be a drums diffusal build imbis na yung drums, Vanguard, tas diffusal. Very conservative build ng Medusa dito. Sa bagay wala siyang option eh. Hindi siya pwedeng mag-rush ng Radiance dito. But pwede pa naman siyang mag-round up into a Radiance. Pero naglagay na ng wards mga kaibigan. Henry getting caught unaware. Bok! Nahuli pa mga kaibigan. Boombox. Pero may Hand of God. Yun ang problema. Tunay ang Diyos ng Signature Gaming and they are gonna push instead. Huli si Boombox, nakapag-Daustos Gaming mga kaibigan. Nagpailaw na si Mighty Savior. Tingnan natin kung may mahuhuli. Sa kanyang Stone Gaze, walang naging bato. Naku po ding, walang bato dito. Nice stun si Lakels. Pumasok na si Mypro, tutulong siya dito. Nice, perfect stun. This time around for paring at 4 ang patay. Para sa Arcanis, lilima ba? Jobriel, umalis. Sabi ni paring Jobriel, ayoko na sumali dyan. Wow, 4 dead and a tower. 1.3k gold ang kinita doon ng team natin from Thailand. Let's look at the gold graph right now. Wow, look at that dip mga kaibigan. 2.5k ang binago nito. At shoutouts nga pala kay Ice Frog sa update sa net worth. Dati kasi guys, maghihintay pa tayo ng 5 minutes bago magkaroon ng actual changes sa net worth. Pero ngayon nagbago na mga kaibigan by the gold. Kapag kinita na, bigla magbabago ang ihip ng hangin. Same with XP, pero this time around medyo nasa neutral grounds tayo. So Signature Gaming mga kaibigan, ito na ba yung hinihintay nilang bounce back? Partida, wala pang big game item itong si Lakels. Pero that perfect opportunity and that wonderful Hand of God actually making Signature Gaming tanky enough. Dinavay talagang sabi nila, gusto ko ng gulong. Yan. Pero anyway mga kaibigan, stack would be taken away by Mighty Savior. Ito naman ang kagandahan sa Arcanis. Since ang strat nila is for protect 1, medyo madaling i-execute yung kanilang game plan. Kasi ito, kamo nyo, stack lang tayo. Mighty Savior would be taking the gold. Simple si Henrich, medyo mayroon naman niya sa side lanes. Ayan. Samantalang Signature Gaming mga kaibigan, they are relying so much on lane farm. Hindi pa kaya ni Lakels na mag jungle Dotto. Kaya yun mga kaibigan, and anyway may chance dito so they can actually push quite easily. Tumitipi si paring Boombox. Abangers na ba ito? Tingnan natin kung makakuha siya ng magandang opportunity, but I think he's scouted. And hindi, Signature Gaming is just too smart. Sabi nila, alam namin na nandito yung mga tropa natin from Arcanis. Samantalang ito, nagwamit na ng kanyang vendetta. Mypro, actually invisible. They can catch Heinrich. Naku po, Stanini! Yun lang, nagmitis na naman. Pero nahuli si Bok. Nagblink sa stun ni paring Hehe. At mukhang ang sagot nito ay Hehe Jobriel. May huli ba dito? Isang sigaw na lang pugadlawin. Swap Irina, pero that won't be enough for him to escape the clutches of Mypro. And this is another tower for Signature Gaming. At mukhang na-intro boys na naman po. Mukhang na-intro boys ang ating Arcanis. Wala pang big game item itong Phoenix Assassin. This could be a Blink Dagger. Wala pang binibili. Shiro naman buo ng kanyang mech and Arcane Boots. So yun, so far so good para sa kanya. Kasi yan naman ang maganda sa Arcane Boots. Pang offset yun ng ng napakalaking mana pool demand ng mga skills niya. And they are opting for Roshan. Very very precarious for Signature Gaming, pero sabi niya hindi pala kaya Kuya Denki. Wag na lang daw. Yan. Pero alam mo kung nakuha nila yung Roshan na yun, sobrang laking gold swing nun para sa kanila eh. Let me look. Wow. Neutral grounds na mga kaibigan, nasa 0 na po, pantay-pantay na. Ang ginto.
para sa parehong teams. XP medyo leaning towards Signature Gaming. So this team from Thailand is actually very efficient right now in their resource management. Kanina struggling sila, take note Pero sabi nila chill lang tayo, kailangan lang natin ng mga ulti. Pag may ulti na tayo, may pagbalugbugan na tayo dito. Ayan, Blink Dagger is already up for Hehe. So kaya-kaya niya mang humuli dito. So far, for Arcanis, marami silang blinks. Si Venge na lang hinihintay nila magka-Blink Dagger dito. Pero sulit na to Blink Force para kay Sand King. So si Boombox can actually call for good initiations maya-maya kung sakasakaling medyo nasa maling lugar. Itong Signature Gaming. Gem as well. Ganun kagalit ang Arcanis. Pero sulit ba yun? Medyo sulit siguro kasi kailangan na ng map control. Oops. Kanino ko ganoon? May Dominator si si paring Henry Chito. Ayan. Imbis na Rush BKB, imbis na Shadow Blade, sabi niya, hindi, Helm lang muna, Domi lang muna tayo dito, and after that, they can go for a BKB. An eventual BKB would be effective against Signature's lineup actually. Wala silang, walang mga skill dito na tumatago sa BKB aside from Sonic Wave, and of course, itong Vendetta. Pero after that, medyo alanganins ang Signature Gaming kapag nakapagbuo na ng BKB itong kupon na ng Arcanis. Wala silang disable na lulusot sa Magic Immunity. Yan. Unless magkaroon dito ng Abyssal Blade. Pangarap naman natin yan. Tignan natin. Mga kaibigan. Ayan. Sabi ni Ran Paul, kung titingnan mo, mas malakas pa tong Arcanis na hindi naman nila full-time ang gaming, di ba? Medyo full-time din naman, paring tol. Grabe ka naman. May naman namang nag-half-time gaming. At saka, kumbaga sa napatunayan, marami na napatunayan ng Arcanis. Season, Leg 9 champions ng MPGL. Tapos, ESL 1 Dota 2 champions. Tapos, tapos third place second place pala. Second place sa MPGL SEA The Grand Finals. So, alam mo na kaagad na sobrang solid ng Arcanis. At feeling ko kahit napalitan yung isa, kahit nawala si Delbert, hindi man magbabago yung kagalingan dito ng team na to from Cebu. Boombox. Medyo booking! Stun down daw para kay Shiro. He needs to run away. Yun. Medyo medyo aggressive yung ginawang smoke ni paring Boombox. Naghahanap siya ng wala. I don't think he can solo anyone right now from Signature Gaming kasi merong Hand of God. Huwag natin kakalimutan yan. Na extrang din yan, extrang 200 na buhay. Diba? Ayan, inom lang ako ng konti mga kaibigan. Yung Boombox dito. Nakikipag one-on-one with the Chosen One. Wild Wing Reaper, nagbagong isip niya, hindi ko kaya! Hindi ko kaya, tornado lang ako. Samantalang ito, buhangin. May basbas ng hardware tong si paring Boombox. So anyway mga kaibigan, the score is now 12-12. Pantay na po. Kanina medyo abysmal. Parang 9-2 ata ang score kanina. Pero syempre, silver lining for Arcanis is, sorry. Kasi biglang bumago ang ihip ng hangin. Lakels now leading at network. Papatay nila itong mga alaga ni Shiro. Pero yun nga lang may mech. Saving the day at nakanako pa ng isang nanako ng isang centaur. Bad trip. Sad boys itong si paring Shiro. Fortification would be used. Nasa si Spectre, nasa malayong kabayasan si Lakels. Are they waiting for Lakels to step in? Or they are waiting for that Radiance and they have the Aegis anyway. So maya-maya yan. Sabi ng Signature Gaming, chill lang tayo. Pag may Radiance na, palag-palag na ito. And anyway, smoke nga coming in. Buo na ata. Ito na nandito yung Radiance. Sabi na, tara game, pulsuhan na. Pero instead, mukhang hindi magkakakitaan. Ang parehong Team Arcanis is actually on top lane. Samantalang itong Signature Gaming, nasa baba. Ay, nagbago isip, sabi nila, uy, wala sa taas. Wala sa baba. Ang Arcanis, akyat-akyat mga tropa pips. Ito namang sila. Kaya syempre, farm-farm lang ito. If Arcanis is actually wise enough, they should have known na naka-Radiance na itong si Lakel. So, dapat mag-back na ata sila dito. Pero tingnan natin mga kaibigan. Sabi na hindi papalagay. Ito na! Ginamit na! Stone Gaze! Naging bato ang mga alaga dito ng Signature Gaming. Nahuli si Lakel mga kaibigan na sigawan. Pero perfect initiation yet again for Signature Gaming. Mighty Savior.
kumain ng alikabok. Boombox dito nag-iisang buhay, pero mukhang hindi na ata siya abutin ng umaga dito. Kitang-kita ka, boy. Kamusta ka? Ay, nakapag-blink out. Hindi siya naabutan ng Radiance? Hindi pala siya naabutan ng Radiance. Ah, enough! Na-off! Na-click ni Lakels. Kasi, akala ko nung kanina, nandito na na-sandwich na yan. Dito na si, ayan, dito si Lakels eh. Tapos naka-abangers na yung Signature Gaming, pero nakapag-blink out pa rin si paring Boombox doon. Pero wala, namatay din naman. And anyway, have they taken the gem? Yes. MyPro will be taking the gem alongside yung kanyang minamahal na Sight of Vice. And mukhang totoong gulong mga kaibigan, intro boys! Wow! You can never count out Lakels. You can never count out Lakels, mga tropa peeps. Radiant structures are fortified. Fortification again would be used by Arcanis, pero mukhang wala nang kwenta yun kasi hindi man lang na-deny ni paring Bok. Nabokya siya doon. Scouting. Sabi niya, hi, kamusta Istanini? Nasa ng follow-up? Eto pala si MyPro. Nasa ng sigaw sa Pugadlawin? Wala! Pero Lakels na lang daw magmamarcha. Bawal mag-blink. Bawal mag-blink. Killing spree. Para kay Lakels at tuloy-tuloy yung snowball nito ng Signature Gaming. Sabi nila, gusto pa namin ng dugo. Grabe. Hindi to unang game, mga kaibigan. This is game 3. Na technical, hindi natin na DQ ang Signature Gaming kanina, so ang score is 1-1. This is the last game for Arcanis. If ever they would lose, Signature Gaming would be facing Mineski sa susunod na round. So ito na mga Repakoks, mga tingnan natin ang mangyayari dito. Signature Gaming actually marching forward. Meron silang Chen, so wala silang katakot-takot umabante. Ang dami nilang mga Alipores. And Arcanis has zero choice. Gusto nilang pumalag, mga kaibigan. Nasa ng magandang snow gaze. Oh! Yun nga lang, mga kaibigan. Nahulin lang. Ay, hindi. I spoke too soon. Ang ganda ng pwestuhan ng ng Signature Gaming, pero mukhang nakakuha sila magandang sandwich. Pero ang problema, wala eh. Stun. Nakahuli ng dalawa. Napatay nila si Spectre dito. So far, so good para sa kanila. Godlike si MyPro. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos. Tapos. Magandang exchange yun. Actually, makakuha ng magandang sandwich yung Arcanis. Pero I was looking towards Spec eh. Akala ko kaya ni Spectre na mabuhay dito. Pero yun nga lang, wala nang yung mahiwagang Aegis. So, sad boys. Ang Signature Gaming, comeback wasted. And Arcanis right now is dictating the pace of the game. Mighty Savior is 600 gold richer. Meron siya ditong Eye of Skadi. Let's see if it would be proving effective mamaya-maya. Paano na siya dito, Manta style. Pero mukhang malayo pa yon. Kamusta naman, Boombox? Mali, ako ng clinic. Boombox, BKB na ata ito. Necro 1, para kay Bok. Si paring Jobriel, kamusta naman? Medallion lang. Yan, kaya na ko pa nakita yan. Henrich, BKB, medyo malayo din. Sa kabilang side ng mapa, MyPro dito. Could be Lincolns. Most possibly Lincolns. Boombel, may blink na. Kaya may extra lang na gloves. Para Astig. Lakels, kamusta na? Meron ba diffusal? Wala pang diffusal. He's going in for a Manta style. Alam mo, this item choice is from Lakels. If you would look at it, medyo questionable. Kasi kailangan nila ng diffusal eh. Kung walang diffusal, and if you just rely on mana burn, parang kulang eh. Kulang para patumbahin itong si Mighty Savior, lalo pat naka-Eye of Skadi na. What more kung naka-Manta style to? Ayan na nga, Manta na to. Bilhin mo na, boy. Chen, papa-Aganims na rin para medyo malaking heal ng Hand of God. Pero medyo nag-miss yung stun ni Boombox ito. No opportunity to do anything and he's gonna die. At mukhang sumunod pa itong si paring Jobriel. Si Bokten ang susunod. Triple kill for Lakels. What are you doing there? Henrich, gusto pang sumunod. Ultra kill. Gamitin mo ni ulti mo. Walang ulti. Sayang. At ang buhay lang, mga kaibigan, ay si Mighty Savior. Yun. Ginagawa dun ng Arcanis. Medyo nagmamaasim sila. They know that they cannot really go for pick-offs. Lalo pat ang lineup ng kalaban ay may Chen. Paalala lang, mga kaibigan, may Chen. May Chen kasi. Ba't kayo gagank? Ba't kayo magpipick off? Heal lang.
'Di ba? Actually, this time around, kailangan ng Arcanis manalo ng Clash. Yun nga yung ano, yun yung nangyari sa Arcanis kanya, kaya sila nagwagi. Sabi nila 5v5 na ito. Pero kapag yung mga pick off, lalo pat hindi nyo nahuhula si Chenny Lingus, ang sagot lang niya ay Hand of God. At hindi pa nga naging epektibo yung gank kasi medyo na-anticipate ng Signature Gaming, and that wonderful Hex actually stopping the clutches of Arcanis right now. Mighty Savior, no choice but to TP out. Ayan. The score is now 14-24 lamang ng 10 ang Signature Gaming. If you would look at it net worth wise lamang, itong si Mighty Savior, pero hindi naman yun ang istorya. Tingnan mo naman ang agwat, 14k, 12k, tapos yung next highest para sa Arcanis is 7.9k lang. So oo nga, lahat ng yaman nandito kay Mighty Savior, pero ang Dota ay hindi oligarch, hindi siya anong tawag dito, hindi oligarch, monarchy dapat sa Dota medyo oligarch kasi kailangan medyo spread out yung farm ninyo. Hindi naman pwedeng isa lang ang bida. Lalo pat yun ang meta ngayon medyo tricore intensive Oh, sabi nila gusto namin makakita ng isa dito. Let's see if Hehe would be actually caught. Wala silang detection. Okay. Hindi pala manta ang ginawa ni Dusa dito. Kung bumili siya ng kanyang Eagle Song, kailangan niya ng evasion. Oo nga, sa bagay. Pero sabi niya, game! Stun! Mighty Savior, huli! Hindi sila nag-overcommit, pero mukhang habol at ang Signature Gaming dito. Nagkakasya sila. Ayun na. Huli na si Mighty Savior. This is a big game hunt for Signature Gaming beyond godlike si MyPro. Wow! And it's a very, very sad case for Arcanis. Meron silang Venge, pero hindi na naligtas itong si Medusa. At ngayon, lalo lang lumalawig ang layo ng agwat. Look at this. 5k. From that 7.5k advantage ng Arcanis, biglang bumaba mga kaibigan, naging 5k na lang. 5k na para Signature Gaming. XP-wise, over 9,000! Ganun katindi. And of course, since they have the Chen, at 29 minutes pa lang naman, medyo hindi pa panis. Hindi pa expired yung kalakasan nito ni Paring Chen. And they are pinging Roshan after this push. They are going to take that Aegis once again. Pero nagalaw mga kabayan, Ogre versus Wildwing. Ito na po, the match of the century, Mala Pacquiao Mayweather ito. Tingnan natin. Suntukan na. Boom, kumidlat. Wait lang. Ang daya! Ang daya! Ang daya, wala may backup Pero anyway, perfect timing ito. Biglang lumitaw si Roshan. Ayan. So, another Aegis in possession of Signature Gaming. At anong kailangan gawin ng Arcanis? Well, kailangan nilang i-challenge itong Roshan first and foremost. Pero mga hindi na sila makakaabot mga kaibigan. Nakuha na naman nila Kel sa habol si Boombox. Nagbago ang isip. Sabi niya, hindi ko kaya ito. Tama yan. Atras ka na ng konti. scouted. Yun, tama yan. Ang problema sa Ang problema sa Beastmaster, Beastmaster tao dito. Draft is, kaya lang niya mag-zone out ng isang hero. Pero sa ginagawa ng Signature Gaming, medyo marami silang kailangang abangan May Spectre na, meron pang Queen of Fade. So, kayo na may relegate itong napakaganda mong Primal Roar, di ba? Siyempre, mahirap huliin si Spectre Mills kasi kaya nga yan may haunt may Manta style pa. Medyo mapapaisip ka na ngayon, di ba? Kung sino yung sisigawan mo. Of course, you would try to catch MyPro. Pero mamaya natin pag-usapan yung mga kaibigan Boombox. Oops, Swapperino kaling kay Jobriel Ramos. Pero mukhang kulang iyon. Jobriel would die in the hands of MyPro at pinaparami lang nila yung sigaw ng holy shit. Ay, bawal pala magmura. Nito ni paring MyPro at pumimping sila. Pumimping yan, tapusin mo na yung laban. Gusto pa mag-deward nito ni Boombel Four step mga kaibigan, up and coming for paklik ka Boombel. Ayan, for Boombel. Shiro naman buo ng kanyang Aghanim Scepter. Yun lang ang item nyo. Mech, Ags at saka Arcane Boots. 30 seconds na Hand of God. 30 seconds cooldown pala na Hand of God. Pinambubusin niya yung alagan niya. Spectre dito, canceling every TP opportunity from Arcanis, and that's a free tower. Tier 3, to be exact. At meron pang backup na malaking golem. Naglapag ng ward mga kaibigan, pero mabilis sumira. Itong Arcanis, salamat sa kay Heinrich at saka kay Mighty Savior.
Pero isang hit na lang eh. O, nagbato ng dagger. 1, 2, 3. Wasak ang pangarap ng Arcanis. At bukas na po mga kaibigan, ang Philippine Embassy Gate 3. Paano didepensa niya? Mighty Savior! Naging manok! Pero walang follow-up coming in from Signature Gaming. Actually, opportunity na yun eh. If they can actually dive in. Sa bagay kasi may butterfly. So, hindi nila kayang i-burst eh. Yun ang punto, yun naman ang kagandahan para sa Arcanis. They really can't burst Mighty Savior. They need to commit everything at their disposal to destroy Medusa. Yun nga ang problema dito mga kaibigan. Firepower lang pala ang kailangan ng Signature Gaming and they can take it anytime that they wanted to. Lalapat may 4K. Itong si Lakels. Humuli mga kaibigan, boom bell. Oops, perfect utilization ng Spike Carapace. Unstoppable na po si Lakels. Jobriel Ramos, tinataga ng ilusyones ni Spectre, triple kill. Henrich, ultra kill. Nasa ng Rampage. Tingnan natin. Oops, Mighty Savior mga kaibigan, walang mana po. Rampage ba ito? Right click, binigay talaga. Tingnan mo, sabi ng sabi na Signature Gaming, sa'yo na Lakels. Rampage for Lakels goes to show the difference between Signature Gaming and Arcanis. Mukhang hindi ko naman sasabihin na malayo pa ang kailangang daanan ng Arcanis, pero kailangan nila maging ganito ka-solid eh. Ayan. Sa mga fans dito ng Arcanis, hindi naman ibig sabihin nito na sila eh, obog sila eh. Sadyang lang eh, ang ganda ng sway ng laro para sa Signature Gaming. With all those farm coming into play, not to mention those opportunities, thanks to Chen at saka Queen of Pain, nagkaroon ng napagandang space. Oops, di tumamang stand. Sigaw, mga kaibigan patay ni Ehe dito. Jobriel sumunod pa para namimigay lang ng gold. Itong Arcanis, and there goes the GG. 2-1 po ang score. Signature Gaming would be moving forward and would be facing Mineski in the next round. Ayan. So yung mga kaibigan, ang comment ko lang dito sa kung magkakaroon ako ng parang observation. Yung ginawa ng kasi ng Signature Gaming, dinaan nila sa dinaan nila sa bulas. Nung nagkaroon sila ng mga ulti, bigla sila nag-marcha, nag-snowball sila. And with Arcanis being hyper aggressive, wala silang sagot kapag naibato nila yung lahat ng kanilang skill. May hand of God eh. So yun ang problema talaga mga kaibigan. Kapag ang katapat mo merong backup, hindi ka talaga mabubuhay. 'Di ba? And mukhang ito na pong hinihintay natin mga kaibigan. Signature Gaming versus Mineski. Arcanis pala versus Mineski. Team kill po. Ito yung pinakaayaw nating mangyari mga kaibigan. Ayan. So Signature Gaming would be moving forward. Arcanis maglalaban, kalaban nilang kanilang katoto, and let's see if that would be fatal. Actually, fatal yan for both teams kasi ayaw nating mangyari yun. Binabati ni Dota 0909 si Ronda Rousey. Yan, chicks yan eh. Yan, pero hindi mo nga lang liligawan kasi baka bugbugin ka. Ayan. Sabi ko nga sa inyo guys, sa ganitong sitwasyon talaga, mananalo yung may pang turtle. Diba? Chen yan eh. Dapat naisip na kagad ng Arcanis na kailangan mapugo si Chen eh. Huwag nating hayaan na makapag-rush mech. Huwag nating hayaan na makapag-marsha silang sama-sama. Diba? Kahit na nakakuha ng parang ganks yung Arcanis sa may umpisa, kahit yung score sobrang layo, diba? 5-2, 7-2, 9-2. At the end of the day, wala na mangyayari. Diba? Kapag na-snowball kayo, lalo pat Spectre yon, sakla. So yung mga kaibigan, abangan natin Arcanis versus Mineski. Team kill. Yan. Yung mga comment nila dito, sinasabi kasi nila na yun daw na lahat ng Pinoy teams walang combo. Yung combo kasi para sa akin, isip ng bata yan eh. Yung mga, Tidehunter, tapos Ravage, tapos Vacuum, tapos RP, tapos yun. Yung ganun kasing klaseng mentality, pambata yun. Kung yun yung iniisip mong combo. Kung yung combo naman ang kukuha ka ng team, yung heroes na merong synergy, halimbawa,
Vengeful Spirit, Terror Blade, yan yung mga synergistic ng mga heroes. Halimbawa, pwede rin yung Drow Ranger, tawag dito, Visage, yan yung mga may